Hi guys, may club share at ating lahat dyan. At kumusta ay hindi pala ako nagbihis. Okay lang yun. Actually guys, magbibihis ako kasi nga nakatatlo na. Nakadalawa na akong post. Okay. Mamaya pangapat. Actually, bukas ulit. Ganun. Kasi pagkatapos ito matutulog ako. Okay. Ito, topic ko sa mga kapag tayo may mga sikreto, ay shoutout, may love shoutout sa ating lahat nandito at surprise, madapa ka. Surprise, madapa ka. Ayan. Kailangan magsasabihin kung madapa ka. Ayan, di ba? Bad naman yun. Sabihin nila, dyan na naman si Donna, nagmumura na naman. Puk. Ayan. Guys, ito advice ko lang ha. Advice ko lang sa ating lahat na andito sa social media na yung iba dyan ay pasikat. Hindi ko alam kung ano talaga ang point nila, yung anong point of view, kung ano talaga yung laban nila. Pero, bawat isa sa atin dito ay may mga sikreto. Ang tawag doon ay kalkalan ng pagkatao at mabubulgar ang ating mga sikreto. Di ba? Una, ito muna, itatapik ko muna, kung tayo ay may sikreto as personal na sikreto, like kabit. Okay? Like kabit. Kung may kaaway tayo dito sa social media, at lalo pag nakikita natin yung mga kalimbawa, yung kaaway mo, mayroon ding mga followers o mayroon ding kakampi na kalkalin ng pagkatao mo. So, malalaman yung totoo. Ako ngayon, guys, wala akong kabit. I am clean. Yeah, wala akong kabit. Ano nga tawag doon sa babaeng nangangabit? Mistress na lalaki? Hindi rin, di ba? Kasi, okay, bahala na kayo mag-isip. Okay? So, example ko lang to sa kaibigan ko, ayokong mag-name drop. Okay? Ayokong mag-name drop. Yung kaibigan ko, yung asawa niya ay nangabit. At ngayon, yung kabit ng asawa niya ay andito sa social media para banatan ang kaibigan ko dahil hindi ko alam kung ano talaga yung point niya, bakit gusto niya talagang i-degrade na masira yung kaibigan ko dito sa social media. Unang-una sa lahat, may pangalan na ang kaibigan ko. Okay? So ngayon, may karapatan at kalayaan na mag-file ng kaso ang kaibigan ko laban sa kabit. Natural. Kapag tayo ay legal wife, tayo ay legal na asawa, may karapatan tayong kasuhan at ipakulong ang kabit. So kung tayo kabit guys, huwag na tayo magpakita dito sa social media para para magpasikat. At nang malaman na ikaw ay kabit, sabihin mo, hindi ako kabit. Ano yon? So tinitrigger mo ang asawa para mag-file ng kaso sa'yo at ipakulong ka dahil hindi ka pala talaga kabit. Ayun lang ha, yun ang point ko. Saka malalaman ng lahat na talagang kabit ka dahil nga makukulong ka na. Di ba? Ang ganda, no? Ganun. Pero hindi pa ako, actually, wala nga ako kabit. Walang magpa-file sa akin ng kaso dahil hindi ako kabit. Ganun lang ang sinasabi ko. Na bakit kailangan mo na andito at anong pinaglalaban mo kung wala ka namang kaaway? Kung gusto mong maging YouTuber, mag-YouTube ka ng ibang topic, ibang content, magluluto ka ba, mag-aano ka ba dyan, mamumulot ka ba ng mga basura, tulad ng mga iba ng mga, tawag dun, scavengers na mag-ano. Actually, wala sa Pilipinas yan. Kasi ang nasa Pilipinas ay pagpag. Marami ding namamagpag sa Pilipinas. Nagbabakal buti, so wala kang magagawa dyan.
At hindi mo rin gagawin yun, guys. Girl, kasi nga ikaw ay social. Di ba? Social. So, di mo gagawin yung mamamagpag. Kung mag-YouTube ka dito, huwag kang makipag-YouTube sa may YouTube. Di ba? Yun, ito lang. Bahala na bato-bato sa langit ang matamaan, huwag lang magagalit. Pag nabukulan naman, kit na tamaan ang ulo nyo't mabukulan kayo, punta kayo sa likod ng pintuan, magdasal lang taimtim, at move on. Gets nyo? Ganun lang yun. Pero guys, pag andito tayo sa YouTube, especially nawalwalan ang ating topic, at meron tayong sikreto sa sarili natin, at takot tayong makalkal, or either, ang tawag dun, ready ka nang harapin kung ano man yung consequences na kakaharapin mo pagdating ng panahon kapag bumaliktad ang mundo. At yun ang sinasabi ko. What if? What if? Kung babaliktad ang mundo at magbubumirang lahat ng mga sinasabi mo at babalik sa iyo at yung ginagawa mo sa legal na asawa, ano ang mangyayari sa mga anak mo? Dapat nga, noong mga time na yon 3 years ago, dapat nananahimik. Total, hindi ka naman inaano ng asawa. Pinapabayaan ka na. Bakit hanggang ngayon, andito ka pa sa social media at gusto mo pang tirahin ng tirahin at sirain ng sirain ang asawa? So, naghahanap ka lang talaga ng sakit ng ulo at magkakaroon talaga ng kakaharaping problema. Di ba? So ngayon, nung malaman ko ng ganoon ang nangyayari at madali lang palang gawin, alam mo naman akong si Marisol din ako, sinusulsulan ko yung kaibigan ko. Natural. Kasi ako, actually, sabi ko sa kanya, ako, yung asawa ko, may asawa na, may mga anak na, may pamilya na, at least magkaibigan kami. Mabait naman sila sa akin, mabait din ako sa kanila. Hindi na ako nag-file ng kaso sa kanila. Pero kung tutuusin, warrantless arrest nga yung iba. Di ba nakikita niyo yung mga kabit dyan? Yung lalaki nagdala ng kabit doon, dinala sa motel. Ang ginawa ng mga asawa, dinalhan ng pulis at barangay tanod at hinuli agad-agad. Antimano, hinuli yun. Kasi nga, kahit na nga daw barangay tanod, tatawagin mo, yung asawa ko, sir, may kabit, dinala dito sa hotel, dinala sa motel, dinala nila lodge. Tulungan niyo ako para mahuli. Antimano yun, guys. Ano pa kaya yung meron kang mga anak at nagsasama kayo sa isang bubong? So, hindi na kailangan ng tawagin ka pa ng barangay, padalhan ka pa ng love letter, punta ka pa ng pulis, dalhan ka ng love letter, no. So, ano ang purpose mo dito sa social media? Bakit andito ka? Alam mo namang hindi ka legal na asawa at isa kang kabit at kailangan mong banatan ang tunay na asawa. Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? So, kung ano man ang nangyari sa iyo ngayon at kung ano man ang dumating sa buhay mo ngayon, yun ang benepisyo ng ginagawa mo. Di ba, guys? Ganun lang yun, simple. Di ba? Ganun lang ang benepisyo na nangyayari sa kanya ngayon. Yun ang benepisyo, nadamay pa yung mga anak nila at nadamay pa yung lalaki na tahimik lang sana. Nang dahil sa kagagawa ng isang kabit. O, di ba? Nang dahil sa tanga. Kasi nga, hindi talaga sila mananatili na manahimik. Kasi gusto talaga nila na kahit na alam nilang may mali sila, kahit alam nila na may tinatago sila, wala silang pake. Kasi nga, ang iniisip nila sa sarili nila, sila ay si Superman at si Superwoman. Ngayon, pagkahihimas-himas ka na ng rihas na bakal doon sa kulungan, ano ang nasa utak mo? Ano ang nasa utak natin if ever man tayo? Sising-sisi. At lagi naman actually na nasa huli ang pagsisisi. Pero guys, kung meron namang nagbibigay ng advice, why not to take the advice from the others? Ako nga, kaaway ko, nag-advice pa ako.